Mga bossing, pumunta tayo dito. Nai-share ko lang sa inyo ya, ito, gagalit si Baste. Nagagalit si Baste, mga kababayan. Sinasabi niya, hindi ko alam dito sa administrasyon na to bakit ayaw na ayaw sa tokhang. Sabi. Ito, basahin natin, ano? Yung sinabi ni Baste Duterte. Mapagpalang umaga po. Magandang buhay po sa ating lahat. Mar Velasquez Vlog. Hindi pala yun yung babasahin ko. Shout out pala ni Mar Velasquez yun. Oh. Ito, sabi ni Baste Duterte, mayor pa siya niyan. Hindi. Mayor pa din naman hanggang ngayon. No? Ewan ko lang sa mga susunod na araw, baka may suspension. Mamaya papaliwanag ko yung suspension kung sakali, ano? Hindi ko lang maintindihan talaga. Bakit sa dinabi-dabi ng problema dito sa Pilipinas, actually, sinusolusyonan ng Pangulo. Lahat ng nagawang problema ng tatay mo. Ay, sorry! No? Nung dati. Kagaya na lang ng West Philippines Ngayon, nahihirapan ang Pangulo dahil doon sa mga gentleman's agreement daw. Di umano. Sa dami ng problema ng Pilipinas, nadagdagan pa nung panahon ng tatay mo. Kaya ngayon, ang ating Pangulo, busy-busy sa pagresolba sa mga problema ng Pilipinas. Okay, sige. Tuloy-tuloy na natin. Hindi ko lang maintindihan talaga. Bakit sa dinami-dami ng problema dito sa Pilipinas? Why would you spend time and resources on a local executive who is declaring laban kontra droga? Baka madaming naaabusong mga tao. Diba? Kung ang nakikita naman po ng gobyerno at ng Republika ng Pilipinas, yung mga ginagawa niyong oplantokhang na yan, maayos, no? Hindi sobra yung pagdanak ng dugo na 3 araw, 8 agad ang tegi. Hindi ko kontrahin yan. No, hindi ko kontrahin yan. Bagkos baka approve pa yan. Approve yan sa Malacanang at approve na approve po yan sa gobyerno at sa taong bayan. Pero, yung nakikita, 3 araw, 8 ang tegi. Di ba? Talagang questionable po yan, mga kababayan. Yung kay dating Pangulong Duterte, ilan? Sandamakmak. No? Hindi ko sinasabing si Duterte ang pumatay. Pero nung panahon niya, nagkalat ang dugo, mga kababayan. Di ba? Ituloy natin. Is it a bad thing that I am declaring laban kontra droga? Hindi. Walang masama dyan. Pero kung paano mo ipatupad, baka dun may mali. Di po ba, mga kababayan? Baka dun may mali. Bakit sobrang allergic sila sa platform na iyan? Biruin mo ba naman, nung panahon ng iyong tatay, sandamakmak, parang meron pa tayong nabasa nung isang araw, di ba, na 30,000 yata. Kunin natin yung picture nun. Nasaan ba yun? Basahin natin ulit yun. 30,000 yung tegi, tapos 22 yung mga news anchor ba yun o mga reporters. Dami. Saan ba yun? Ito, basahin natin. Ba yan? Number of individuals killed under Rodrigo Duterte. Ito, binabasa ko. Killed in police anti-droga operation, 6,252. Ano? So, lumalabas na kada taon, 1,000 ang natetegi. 30,000 yung nategi ng vigilante style. Ito po yung vigilante style. Kung hindi nyo po alam, mga kababayan, yung may mga nakasako yung ulo, nakagapos yung kamay, tapos merong placard dito na nakasulat na wag nyo akong tularan. Ako ay pusher. Yun, ganun yung vigilante style. Mga aktivista, human rights defenders, 427. Biruin mo. Journalist, 22. Lawyers, 61.
Oh. Paano mga kababayan, tapos simula niyong ipinatupad niya, 3 araw makalipas, 8 ang tegi. Paano pong hindi maku-question 'yan? Hindi sumasalungat ang gobyerno diyaan sa oplan-tokhang mo, 'no? Sumasalungat kung paano niyo ipinapatupad. Sabi ni Lads Business, the right thing to do, sumunod ayon sa batas ng gobyerno at hindi ng sarili niyong batas baste. 'Di ba mga kababayan? Asan ba 'yan dito? It was a popular platform by the former president. Talaga naging popular po mga kababayan. Hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo po mga bossing. Naging popular ang Oplan Tokhang. Totoo naman yung sinasabi ni Baste. Naging kumbaga ang tingin sa atin ng mga ibang bansa, parang parang ano ba, okay pa ba yung bansa ninyo? Or puro tegihan na lang ang nangyayari diyan? Kapagka hindi type, tegi. Pagka napabalita o di umano na gumagamit, tegi. Mali. Di po ba mga kababayan? Yung pagiging popular na iyon, hindi po dapat maging proud tayo doon, mga kababayan. It was a popular platform by the former president and it still is a popular platform. Talagang hindi mabubura yan. Di ba? Talagang buong mundo hindi mabubura yan. History yan. Sino ba ang may gusto na ang kamag-anak mo, kapatid mo, mga tao sa communities ninyo ay maging bangag? Wala. Pero sa tamang laganap ng batas, sa tamang way kung paano ipatupad yung batas na yan. Hindi yung tegi agad dito, tegi po, tapos makikita natin puro small time. Di ba? So that's why, as a local executive, in order for me to protect my citizens, either figuratively or literally, I will say that my city is against it and is war with droga. Kung maayos niyong ipapatupad yan, hindi papalitan yung mga kapulisan ninyo, no? Na ngayon ay iniimbestigahan po, mga kababayan. Sa tingin niyo po, itutuloy pa din ni Baste Duterte to. Tingin ko, nakikita ko, tuloy-tuloy lang ito eh. Hindi hihinto ni Baste ito eh, mga bossing. No? Kumbaga, tama ba na sabihin natin na wala eh. Ganyan lang yung alam nila na way kung paano masugpo ang droga sa ating Pilipinas na minamahal, mga kababayan. Di po ba? Tingnan mo, nung gobyernong pangkasalukuyan po, yung nakasabat ng napakalaki, ano yung mga nila? Ang sinasabi nila, peke yan, scripted yan. Gusto nila mga boss, sila lang yung magaling. Pero take note, doon sa mga nahuhuli ngayon, mga kababayan, walang mga hindi madugo, pero nalalabanan po. At malalaki. Di ba? Kung ang equivalent po ng mga nahuhuli ngayon, parang mga Peter Lim, estado yun eh, mga kababayan. Yun po yung pagkakaiba. Di ho ba? No, Michael Lim, Laryu, shout out sa inyo. The problem is they are not dealing with the root cause of everything. The lords. Pag napakulong nila ang mga lords, tiyak na ako maniniwala sa drug war nila. Parang wala eh. Meron ba? GB, biglang hamon na din ni Baste sa ating mga kapulisan. Ayan, sabi ni Showpay, tama ba? Baka naman hindi. Adik ang mga tinutodas. Paano natin malaman ang totoo kung tinutodas agad ka? Kahit todasin mo lahat ng adik sa inyo, kung di mo naman huliin, tuloy-tuloy. Tama po. No? Tuloy-tuloy pa din po yan. Mga kababayan, sabi tuloy sa inyo ni Diosdado Canonigo, weak leader. Yung sinasabi niyong weak leader, yan, yun nagpapaiyak sa inyo ngayon. Tama po. Weak leader Weak leader Siguro ang kakati ng ulo nitong mga ito, mga kababayan.
Lalo po si Mayor Basto Duterte, mga kababayan. Bakit po namin itinitle, no, dito sa vlog na ito, yung sususpindihin si Baste Duterte? Mga bossing, nakikita po natin yung siguro isang buwan o ilang buwan, yung mga mayors na iniimbestigahan, o di ba? Binibigyan ng mga preventive suspension. At ito nga po, isa din po sa mukhang balak bigyan ng preventive suspension si Mayor Alice Go, mga kababayan. Kasi siya yung iimbestigahan. Ano po, siya yung iniimbestigahan na baka ito spy ng China, bla 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 bla. So ngayon, mga bossing, dito po sa topic na ito, ano, ito, yung 40 Davao City Police Officers na na-relieve, mga kababayan, yan po ay ang dahilan po niyan, mga bossing, iimbestigahan nga yung laban kontra droga diyan. Pero sabi ko sa sarili ko, talagang naniniwala ako na yung pagpapapasok ng SAP, no, diyan sa Davao, baka para kay Kibuloy yan. Siguro nababagalan kami sa paghuhuli nyo kay Kibuloy. Ang tagal ng wanted. Hindi nyo pa din nahuhuli. Or baka doon, no, sa pagpasok ng ICC. Yun nga po, mga kababayan. Pero sige, sundin natin ito, mga kababayan. Yung sinasabi ng balita, no? Yung pag-relieve sa 40 pulis, mga bossing, para po imbestigahan sila. Pero yung laban kontra droga, sino po ba ang nagpatupad niyan, mga kababayan? Sino po yung talagang no? Simula ngayon, uumpisahan ang laban kontra droga. Sino po ba ang nagpatupad niyan, mga kababayan? Doon sa Davao. Di ba po si Mayor Baste?